Hello po mga amore! Welcome back to my channel. For today's video po, ang share ko naman ay kung paano po tayo makakuha ng national ID po natin. So, ngayon daw po ay disable na raw po nila yung online registration and appointment. So, walk-in na lang po talaga ang pag-register po ngayon. Check po natin dito sa website po ni PhilSys ang mga steps and supporting documents na kailangan po natin i-prepare before po tayo pumunta sa registration site po. So, type nyo lang po dito ang philsys.gov.ph. Ayan. Tapos, punta po kayo dito sa registration tab. Dito nyo po makikita yung registration process, yung mga supporting documents, and yung mga registration center na malapit po sa inyo para doon na po kayo mag-process po ng national ID nyo po. So, pumunta po muna tayo dito sa registration process. Ayan. No need to set an appointment na raw po online. Pwede na po kayong dumiretso mismo doon po sa mga registration center and bring your supporting documents po. Ayan, ang mga national ID registration centers daw po ay makikita sa mga sumusunod na sites, mga fixed registration centers at PSA regional and provincial offices, mall-based registration centers, and LGUs. Yung PSA also conducts mobile registration in far-flung areas din daw po. National ID on wheels, national ID on boat. Ayan, ito naman po yung mga registration centers for your reference po para makita niyo po yung mga addresses po kung saan po kayo malapit. So, sa amin, sa Manila, ito po ang malapit sa amin. Diyan rin po ako nag-register last time. Ayan po. I-collapse nyo lang po itong mga arrows para makita nyo po yung mga addresses po ng mga registration centers po. Diyan, Region 1 hanggang yan, sa dulo. Yan, makita nyo po yung mga list of registration centers. Yan, click nyo lang po sila. Yan, makikita nyo po yung mga addresses po. And then, after nyo po ma-determine yung registration center na pupuntahan nyo for your national ID, ulit po tayo dito sa process po nila. Ayan. Present your supporting documents to the registration kit operator. Ito naman po yung list ng mga supporting documents. For Filipino citizens po, ito po yung mga primary documents. Ayan, kailangan magdala po kayo ng mga original and photocopies po ng mga supporting documents. Primary, ito po, PSA issued certificate of live birth at isang government issued ID na meron pong pangalan nyo, front-facing photograph, at saka signature or thumb mark. Pwede rin po yung Philippine passport or e-passport na inisyo po ni DFA. Pwede rin po yung UMID, GSIS, at saka SSS ID po. Ito po, ID po ha, plus PSA issued birth certificate po. Tapos, ito naman po kung estudyante, students, license permit, or non-professional or professional driver's license na inisyu naman po ni LTO. Ayan, ito po, may note po sila na in case there is or are discrepancies in the entries in the PSA issued certificate of live birth and government issued ID presented, the entries in the PSA issued certificate of live birth shall prevail. So, yung sa birth certificate nyo daw po, ang magiging reference po ng mga information nyo para po sa inyong national ID.
Tapos, ito naman po yung secondary supporting documents in case po na yung mga primary documents po na na-mention po dito ay hindi po available sa inyo. Ito po yung mga secondary supporting documents. Ito po, PSA issued certificate of live birth, NSO issued certificate of live birth with birth reference number. Yan po. Yan, basahin nyo lang po. Just in case lang naman po na hindi po available yung mga primary identification nyo po. Ayan. Ayan. Puntahan nyo lang po yung website po ni PhilSys para guided po kayo ng mga kailangan nyo pong dalhin supporting documents. Then, balik po tayo dito sa process. And then, after po natin ma-present yung mga supporting documents po natin, papupuntahin na po tayo ng RKO. Doon po sa kukuha po ng mga demographic data po natin. Makukuha at mag-validate po ng mga demographic data po natin. Kukunin po nila yung biometric information such as fingerprints, iris scan, and pictures po natin. And then, once na na-input na po nila yung mga information natin sa system, ipapa-review rin po nila yan sa atin and ipapa-confirm sa atin if lahat ba na na-enter na information ay tama. Then, once confirmed po, bibigyan po nila tayo ng transaction slip containing the transaction reference number. Yan, itago nyo lang po itong transaction slip nyo po. Yan, after po nyan, ina-advise ko rin po na i-download nyo na po yung eGov app. Ito po yan eGov. Ito po, eGov app. National ID, yan, .gov.ph. Yan, i-download nyo na po itong app. Ma-download nyo po siya sa Google Play or App Store or App Gallery. Then, once na-download nyo na po yung application, ay mag-register na po kayo. Kasi once na fully verified na po yung registration nyo sa application, makikita nyo na rin po doon yung national ID nyo po. Pwede nyo na po itong gamitin as like EID, parang ganun po. And download nyo na lang din po yung national ID if gusto nyo po siyang i-print at i-laminate po. So, yun lang po. Sana po nakatulong hanggang sa susunod na mga videos ko po. Salamat po sa panonood palagi. Hanggang sa muli. Paalam!